Naka-standby na ang ating guest ay si Willard Quioxon. Siya yung asawa, no? Ang pasyente ay si Katrina Quioxon, may edad na 27 years old, taga Norzagaray, Bulacan, no? At ang diagnosis naman ni Katrina ay stage 4 colon cancer, partner, no? At ang kanyang ospital ay sa East Avenue Medical Center. Ang kanyang hinihiling ay pang-therapy sana ni Katrina na nagahalagang 450,000 to. Until matapos ng taon. So, dating freelance photographer at OFW yung kanyang asawa niya si Willard. Habang si Katrina ay isang housewife. Okay. So, nasa linya natin si Willard, no? Okay. Willard? Hello po sa Sir Alvin, Sir Paulo. Kamusta po kayo? Hello po. Okay lang po. Kamusta po? Okay naman. Kamusta po ang kalagayan ng inyong may bahay po? Kamusta po si Ma'am Katrina? Ito po, kanina po, katatapos lang po ng laboratory niya. Medyo okay naman po. Still po na nagpapagaling po. Papagaling na. Opo. At matanong ko lang, sir, no? Tawag dito, may anak po ba kayo? May ilan po ang anak po nila? 2 po, sir, babae po. Dalawa. Ilang taon na po yung kanyang mga anak? 16 po, tsaka 10 years old po. Sir. Malalaki na. Kala ko kung ano. At least nakakatulong na po sa inyo, ano? Opo, malaking bagay nga po kasi nung may pasok, sila na po yung gumigising ng maaga para magluto. At sila rin po nang naglalaban. Kasi habang nung nasa abroad pa po ako. Napakagaling. Sila Mga responsabling anak. Nakakatulong na sa bahay at sa buhay, ano? Sige nga po, Sir Willard, pwede po nating pakwento yung inyong nilalapit kay Mami. Bali sir, ako kung OFW, nung na-diagnose po si Mrs. nung 2023 po, stage 3 pa po yung colon cancer po niya. So, nasa New Zealand po ako noon, mga 6 months pa lang po. So, hindi rin po ako makauwi agad dahil bago lang po ako doon sa pinapasukan ko. So, yun po, yung tumutulong po sa is yung kapatid po niya, yung bunso nilang kapatid na si Liberty, tsaka yung biyanan ko po. Sila po yung asikaso nung nasa hospital. At yung mga lakarin po na nilalapit sa mga government agency po, government official. Tapos po, bali ang una nun sir, kasi hindi namin in-expect na siya po ay magkaroon ng colon cancer. Gawa nga nung una naming pina-check is yung sa brain po niya kasi may epilepsy din po siya sir. At simula pa nung bata siya ay nagme-maintenance na po siya. So yung una pina-check po namin yung sa brain niya, meron din po siyang na-discover doon na brain tumor po. Mga 2 cm. So, sabi naman po ng neuro, ikakabahala lang yun pag lumaki. So far po, lumipas na po yun. After po namin pina-check, sir, yung sa, niya po, yung sa hemorrhoids po niya. So, lumapit po kami sa gastro. Nagre-reseta lang po ng mga gamot. Pero siya na po, si Mrs. na po nag-decide noon, sir, na magpaka-colonoscopy kasi nafe-feel niya na parang may mali dahil constipated na po siya ng more than a week eh. So nung nag-undergo po siya ng colonoscopy, doon na po na-discover sir yung yung colon cancer po niya. At nabigla ho kami dahil wala naman po siyang bisyo at nag-exercise naman po at kumakain po ng tama. Yun po yung nangyari. Tapos po nitong August 2024, umuwi po ako dahil namataan po dun sa sa scan po niya na kumalat po sa ripo niya. Operahan naman po siya. So doon po sa East Avenue ginawa po yung TABSO po na operation. So after po nun sir, mga 2 buwan po akong umuwi na bakasyon nun, gawa nga para masikaso din po siya kasi hindi na rin po kaya ng biyanan ko na
na magpuyat at magano dahil medyo may edad na rin po. At nung after ng operation po niya, bumalik po ako ng ibang bansa. Tapos dito naman po nung recently po na-diagnose na po siya ng stage 4, gawa nga po na kumalat na po dun sa meron pong nakita sa lungs niya na bukol, tapos dun po sa omentum niya tsaka sa bituka po niya may mga nakita pong mga bukol po uli, sir. Bali po na tapos niya po, sir, yung first yung 12 na chemo, tapos nung stage 3 po siya, natapos niya po yung 12. Tapos nung habang nag-undergo po ng another 12 po sa stage 4 po niya, pang-apat, ay doon naman po hindi natuloy po yung panglima, gawa nga po nung nagkaroon po siya ng dehydration din po, sir. Natigil po, ano? Opo. Pero limang session po dapat yan, 5 cycle. Tama? Another 12 po, sir. Another 12. So, 12 Opo. po talaga lahat dapat. Opo. Ngayon po nakakailan na po? 4. 4 po. Bali, ngayon, sir, yung nag-try ho kami ng ibang way ng therapy po. Yun po yung sabi ko po kayo, ma'am, yung sa ozone therapy po. At yun po yung ginagawa ngayon upang mapalakas po ulit yung katawan niya para makaproceed ulit po kami sa chemo ulit. Chemo. Opo, kasi hindi po siya pwedeng chemo na mahina po yung katawan niya. Tama. Kasi nakakahina rin ng chemo di ba? Kailangan. Bagsak ang katawan mo dyan sa chemo. Opo. So ngayon, natigil partner, ano? Natigil ang chemotherapy dahil kailangan magpalakas. Palakas. Opo. So, ang rekomendasyon kay Ma'am Katrina, Sir Willard, ang talagang rekomendasyon ay magpa-physical therapy. Yung parang yung ozone therapy, sir, parang ano, Ozone po siya. therapy. Na nagkakahalagang magkano po ito? Bali po 8,000 po 'yon, dahil PWD po siya, naging 6,400 na lang po. Bali ano po kami ng twice a week po. Oh, Twice a week? Parang 12,800 per week. 12,800 per week. Opo. Okay. So, malaki din. So, Medyo malaki-laki to. Ano to, nasa 60, mga ganyan. Oo, sa isang buwan. Oo. 60 plus ho, tama? Isang buwan. Opo, sir. 60 plus. So, hanggang ang request niya ay hanggang katapusan ng taon. So, from April to December, yan ang hiling ni Sir Willard para kay Ma'am Katrina, no? Na continuous ang kanyang ozone therapy. Ozone therapy. Ozone therapy. So, Sir Willard, matanong ko lang ho kayo, saan nyo na-discover itong ating programang serbisyo publiko sa Abante Radio? May nag-refer po yung kaibigan ko po at siya po nag-introduce po sa akin yung programa niyo po na nakakatulong po sa mga taong nangangailangan po, sir. Okay. Opo. So, si Sir Willard, ito na nga, lumapit na sa atin, yun ang kanyang hinihiling, yung pagpapa-ozone therapy hanggang katapusan ng taon, na kung tutuusin, nabanggit ni Sir Willard yung halaga, na abutin ito ng 12,800 per week, na kung kakalculate mo, no, hanggang December ay 400 plus thousand ang gagastusin ni Sir Willard at saka ni Ma'am Katrina upang makumpleto niya yung recommended 480. ozone therapy sessions. Tama, Sir Willard, no? Opo, sir. Mga 480,000 estimates. Ngayon, Sir Willard, matanong ko kayo, saan po tayo kumukuha ng panggastos? Honestly, sir, yung mga naipundar po namin na nabenta ko na po kasi gawa nga po na hindi rin ako makaalis kasi ako na rin po yung personal na nagbabantay sa kanya buong araw. Gusto ko may konti akong pinagkakaba, pero hindi naman po malaking kita yung piso net, ganun po. Nakulang, Sir Willard, ano? Siyempre. Kulang. Opo. Yun ang naging talagang rason niya kung bakit siya naghanap ng pwedeng tumulong sa kanilang mag-asawa upang maitawid yung rekomendasyon ng doktor ni Ma'am Katrina. So, matanong ko lang po, no? Ano lang ako, hindi nabanggit ni Sir Willard, no? Ano po naging dahilan ba't nagkaroon ng colon si
si Christina? Bali, sir, hindi po rin namin matukoy. Gawa nga po no, yung lifestyle po niya, hindi naman po siya naninigarilyo, hindi naman po siya umiinom. Mana. At Mana. so sa ayun niyo po yung sabi nung doktor na possibly po na mana po, pero both side po sa parents po niya, wala naman pong cancer na Hindi mo Na talaga ano po? masabi, ano? sabi nila baka do sa ninuno daw po or ano. Mm-mm. Kasi Opo. biro mo, may ano na siya, nagkaroon na siya ng brain tumor. Tapos meron ba siya ng Opo. colon? Mm. So, yung Tapos bigat. na-explain, madagdag ko lang sir, na-explain po nung oncologist sa amin na itong cancer ni Mrs. ay signet ring po at ito po ay isang uri ng cancer po na rare po at medyo napakahirap gamutin po. Okay. Sige, huwag po kayo mawawala ng pag-asa, ano? Mm. Ay, opo. Opo, sa laban lang, gaya po nito, hindi po kayo nagkamali ng nilapitan. Andito po si Alvin, may babalita po sa inyo. Oo. Sir Willard, nakita namin yung request ninyo ni Ma'am Katrina, ninyong mag-asawa, na kayo lumalapit sa amin sa serbisyo publiko sa Abante Radio upang manghingi ng tulong regarding dan sa pagpapa-ozone therapy hanggang December. So, huwag na ho kayo mamroblema, Sir Willard, at gagawan ho natin ng paraan, sasagutin na ng serbisyo publiko sa Abante Radio Salamat po. yung Salamat kanyang po, ozone sir. therapy para lumakas si Mami Katrina, no? So, hanggang December po yan, wag po kayong mag-alala. Yung ating staff dito na si Angel ay makikipag-coordinate sa inyo, Sir Willard, upang Opo. mabilisan, maibigay sa inyo yung tulong, no, yung assistance na ng serbisyo publiko sa Abante Radio hanggang December. No? Salamat po sir. Opo, may mensahe po kayo, Sir Willard. Nakakapagsalita ho ba si Ma'am Katrina? Kahit papano? Medyo po Medyo mahina hirap. po kasi gawa po nung tube sa Oo ilong nga, po. pero Kaya mo na, naririnig ni Ma'am Katrina yung ating usapan, ano, Sir Willard. Opo sir. Masaya po siya. Basta dasal lang parate, laban lang tayo, ha? Opo sir, kapit lang po kami sa Panginoon at Tama po. salamat. Napapasalamat din po kami sa Panginoon dahil narinig na po yung panalangin namin through po sa inyo, sa programa niyo po, sa Ako Bicol Party List, ay natulungan niyo po kami sa paraan na ito po. At Opo. naway po i-bless po kayo ng Panginoon. Salamat po. Kayo rin po. Oo. Hangad po namin na makita po na lumakas at gumaling to si Ma'am Katrina, no, sa susubaybayan ho namin yung story rin niyo, Sir Willard, saka Ma'am Katrina. Opo. Okay. Opo, sir. Pagaling po, Ma'am Katrina, ha? Laban lang, ha? Palakas po Opo, kayo, opo. ha? Opo daw. Dasal lang po parate. Lagi po magdadasal. Okay. Okay. Salamat God po. bless, God bless, Sir Willard. po. God bless po sir. Salamat po. Tabayanan Diba? niyo po yung staff po namin. Opo. Okay. Salamat. Ay po. Ayan.